Okay mga Lods, welcome back to another content. Pag-usapan po natin to, panoorin lang natin ng konti para alam niyo yung context. So, skip na natin dito. So, hiniram niya yung Nestle ice cream na bicycle ni Kuya. Tricycle yata tawag dito, mas tama yata yung tricycle. Bicycle pala. Tama, bicycle. Hindi eh. Ayan, ayan. So, alam nyo tong mga to, yung nagbabike kayo, tapos may tunog, ten, 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 ten. So, after nyan, bigla siyang, ayan, boom. Okay, pause natin to. So, tinatanong ng mga netizens kung nabayaran naman daw niya. Sabi ni Stella, nabayaran niya na daw yan. Bayad lahat ng pinsala ko at kayo, maghanap kayo ng trabaho, hindi puro comment. Una sa lahat, ikaw naman kasi yung nag-post nito. So, kung nasira mo yan, kasalanan mo yan. Dapat binayaran mo talaga. And since nag-post ka, ganito kasi, may publishing aspect. Yung publishing aspect kasi, kunyari, nag-post ako. Tapos naka-public yon. Para kung linagay yung issue ko sa labas ng bahay. Anyone can see it. Anyone can make commentary doon, di ba? So, yun yung nangyari sa kanya. Pinost niya on her own accord yung pagbagsak ng bike ni Kuya. So, people will talk. Hindi naman lahat ng tao ay makakagets ng context na nabayaran mo na. Sabi niya dito, bayad lahat ng pinsala ko at ako at kayo ang maghanap ng trabaho, hindi puro comment kayo. Hindi, karapatan kasi ng tao mag-comments yan sa ganyan, di ba? Miski off mo yung comment section pwede nilang i-share yung video mo tapos dun sila magko-comment. Wala kang magagawa dun. So that is the power of freedom of speech and expression. Of course, syempre, kailangan focus lang tayo doon sa nangyari. Hindi tayo nagfo-focus doon sa kung sino man tong tao na to. Kasi yung mga ibang tao, maraming sinasabi sa kanya. Tuloy natin yung kwento. Okay, pengi ice cream best. Pang-comedy na lang pala ngayon ng hanap buhay ng iba. Yan. Katulad yan. This is actually a fair commentary. Kasi ako, kung napapanood nyo ako dati, galit na galit ako doon sa mga fake pranks or yung unang, alam nyo naman siguro yan kung nanonood kayo sa akin dati. Hindi ko gusto yung mga fake shit pranks. Yun yung tawag ko dyan, FSP. Tapos meron din akong hindi gusto, yung pinaprank mo yung mga nagtatrabaho. Kasi nananahimik sila tapos ipaprank mo ng ganun. Syempre mali naman yun kasi unwilling participant sila sa content mo Ikaw, papaldo ka doon sa content mo habang sila minimum wage pa rin or minsan pa nga below pa nga kung lalong-lalo na kung hindi nakabenta si Kuya kasi yung mga ganyan, ang idea dyan, kailangan makabenta ka. So that's the reason why hindi siya ganun ka okay na gawang content. Yun yung opinion ko doon kasi pwede naman kayong mag-content ng nakakatulong sa kapwa Best example nito yung kay Boss Kong tsaka kay Aaron, di ba? Si Aaron naghahanap siya ng trabaho. Pero inalok siya ni Kong na gusto mong sumama sa amin. So, syempre, of course, may bigay na si Boss Kong doon. And ang dami niyang natulong doon sa tao. Yung nangungumpuni naalala niyo yung tricycle driver na all around. Tas ang ginawa niya, kinumpuni niya yung electric pan ni Boss Kong TV, di ba? So, ano yung pinopoint ko doon? Ang pinopoint ko doon, lamang na lamang yung nafi-feature. Dito kasi, halos pag sinakyan mo yung bike, wala naman silang makukuha doon kundi bumili sa'yo, di ba? Pero lalo na to, nakaperwisyo. Buti na nga lang nagbayad. Pero ikaw, pumaldo ka pa rin kasi malaki yung views mo, di ba? Sana kasi yung mga ganitong content, halimbawa, kumita ka ng, ginagawa ko yan Kunyari, may kinontent ako na tao. I remember this one time, may kinontent akong tao, tapos kumita ako na malaki, binigay ko sa kanya yung kinita ko. Kasi nga, at a point in time kasi, itong pagso-social media sa akin, hindi naman to parang literal na seryosohan. Parang hobby lang talaga. Hanggang ngayon naman, medyo hobby siya Kaso nga lang talaga, na-involve ako sa kung saan bagay. Pero I tend to enjoy and I tend to help people kung hanggang sa abot ng aking makakaya. Akla lahat ng ginawang katatawanan, pati hanap buhay ng ibang tao, may content lang dahil may pambayad naman daw, perwisyo ka boy. Yan, eto, okay lang sa akin na, i-criticize natin. Eto, tama siya doon Yun na merwisyo. Kaso, wag na lang nating haluan ng mga gender-based na pang-insulto, di ba? Ano na yan, mag-move on na tayo doon kasi yung mga gender-based na insulto kasi parang lang yan Parang wala lang yan
Pampa-kemerot lang yan eh. Kumbaga, kung hindi naman gender yung issue niya, wag nating idalin ton, di ba? Sabi ni Joshua, hindi siya funny for me. Imagine mo na perwisyo siya. Yes, nabayaran lahat ng pinsala, pero it doesn't mean you have all the rights para pagtawanan at gawing content at pagtriban ng hanap buhay ng iba. Correct. Be considerate naman sa iba, sabi ni Joshua de la Cruz din lang. Exactly. Yan din yung dapat na gawin eh. Wag tayong mamerwisyo ng ibang kapwa eh. Sabi ni Christian Dionesa, okay, gumagawa ka ng content, di ka nakakaperwisyo ng ibang tao, nagpapasikat ka lang, natural na bayaran mo lahat yan ng pinsala mo, bugok ka pala. Yan, yung righteous indignation na yan, I think nasa lugar yan. Kasi nga nakakainis naman yung ginawa niya. Miski ako, naiinis dyan eh. Ginawa mong katatawanan yung hanap buhay ng iba. Tama. Diba? Kasi nga, unwilling participant kasi yung mga tao na yan sa content nyo. Diba? Kawawa naman si tatay. Sana nga lang talaga nabayaran and na-compensate siya ng tama. Like, nabigyan din siya ng extra for the trouble. Kasi pag nasira yung bike niya, anong gagawin niya? Siya na magbabayad nun. Eto, katulad nito, sabi ni Vincent Rosario Flores, hoy, babaeng may lawit. Pag nakainom kayo, wag na kayong mamerwisyo. Nakainom ba? Di natin alam. Ni pati si tatay idadamay mo sa kabuangan mo. Di nyo na nga sinama ang ipatayo ulit, diniskrasya mo pa. Yun nga, ba di niya puro laro. Ito yung hindi ko rin gusto eh. Kasi yung mga ibang comments kasi, nasa tama lang naman talaga na i-condemn yan. Pero yung iba kasi, natatawa pa sila. Hindi naman kasi lahat ng bagay is content material. Na manifest agad ni Manong na magbabayad ka. Well, ito, kita mo, sikat pa to. Artist at ABS-CBN. Tingnan nga natin to. Di ba? Ano pa siya? Beauty queen. Ano ba yan? Wag kasi natin, yung mga ganito kasi, yung mga maliliit na tao na nagtatrabaho lang, wag natin pagtripan, 'di ba? Kasi hindi naman sila content material eh. Kita mo pinagtatawanan niyo pa, 'di ba? Hindi. Ay nako. Ito, pinag-aaral ka kasi puro kakabalustugan. Diyos ko, nangingialam na naman ito. So I was in an argument from mahaba yan. Tingnan natin yung mga shared posts nyo. Kasi dito rin malalaman natin kung ano yung feeling ng mas nakakaraming tao. Makulit ka, bayad ka ngayon. Well, it's not about just the bayad. It's about the abala na dulot niya, damang-dama ang kaba. Gagi. Natatawa ba yung iba eh? Ito, kasasahod lang kasi ni mama, kaya malakas ang loob. Again, this is not about money, okay? It's not all about money sa mga ganitong sitwasyon. It's about respecting other people's hustle. Ngayon, kung pumayag naman si tatay na gawin mo siyang content, why not, di ba? Kasi nga, binigay naman sa kanya willingly. Kaso, pagka ganyan nagka-aberya, sana i-compensate ng maayos. Sabi naman niya, nabayaran niya, siguro okay na doon. Pero, ang akin lang, nananawagan ako doon sa mga kapwa content creator na wag nyo nang idama yung mga tao sa content nyo unless simula pa lang may incentive na sila. Kunyari, kuya, paggamit mo sa akin yung bike ko, bibilin ko lahat ng ice cream mo. Di ba paggamit niya sa iyan? Tapos pero bibilin mo dapat lahat. Di ba? Make it worth their time. Dito kasi parang, kasi sa simula ng video, parang kinuha niya lang tapos si tatay naman may camera, hayaan lang tapos yung bumagsak yung naging problema eh. Pero kung nabayaran naman niya, okay na yon. Pero sana maging lesson na rin to dun sa mga content creator na wag nating isama yung mga tao sa content natin unless super compensated sila. Make it worth their while. Hindi yung nabagsak mo na nga, bibili ka lang ng 10, lugi yun, di ba? Bilin mo lahat tas dagdagan mo pa. Para sa akin ganun yung fair. Kasi yung 8 oras nila na buhay na, hindi nga eh, mga 10 oras or 15 hours nilang trabaho sa labas na nagbebenta sila ng kung ano-ano, ilang segundo lang sa'yo, literal na 1 minuto lang sa'yo, tapos bawi mo na lahat yan and meron pang dagdag. Kasi 10 million views to eh. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lads.